Sa maraming Pilipino, ang pagbuo ng budget ay madalas nagsisimula sa isang simpleng listahan ng kita at gastos, pero kahit may ganito, nananatili pa rin ang utang at ang dahilan ay hindi kakulangan sa tracking kundi kakulangan sa sistema ng pag-prioritize ng pera sa ilalim ng limitadong kita. Ang unang hakbang sa isang epektibong budget ay hindi ang pagsulat ng lahat ng gastos, kundi ang pag-unawa sa direksyon ng pera. Sa isang karaniwang buwan, ang kita ay maaaring isipin bilang isang buo, halimbawa 20,000 piso. Ngunit sa praktikal na sistema, ito ay dapat hatiin agad sa tatlong pangunahing layer: obligasyon, utang at buhay na gastos. Ang obligasyon tulad ng kuryente, upa at pagkain ay hindi pwedeng galawin dahil ito ang nagpapanatili ng basic stability. Ang ikalawang layer ay ang utang at dito madalas nagkakaroon ng error dahil maraming tao ang nagbabayad lamang ng minimum na sa math perspective ay hindi talaga nagpapababa ng principal ng mabilis, kaya naiipon ang interest sa paglipas ng panahon. Ang ikatlong layer ay lifestyle spending na kadalasan ay nagiging automatic at emotional. Dito pumapasok ang psychological structure ng budgeting. Kapag ang isang tao ay pagod or stressed, ang desisyon sa gastos ay hindi na logical kundi reward-driven. Kaya kahit may budget list, nagkakaroon ng leakage sa maliit na gastos na hindi napapansin. Sa loob ng isang buwan, ang mga maliliit na desisyon na ito ay nagiging malaking bahagi ng cash flow imbalance. Kung titingnan sa simpleng math, ang problema ay hindi kulang ang kita, kundi mali ang allocation. Halimbawa, kung 20% lang ng kita ang napupunta sa utang, pero ang interest rate ay mas mabilis kaysa sa payment reduction, ang utang ay technically lumalaki pa rin kahit regular kang nagbabayad. Ibig sabihin, ang budget ay kailangang hindi lang tracking tool, kundi prioritization system. Ang mas functional na approach ay mag-set ng fixed percentages bago pa gumastos. Halimbawa, nakatalaga na ang bahagi para sa utang payment na mas mataas sa minimum kahit maliit ang adjustment sa lifestyle. Hindi ito tungkol sa biglaang pagbabago, kundi consistent reallocation. Sa huli, ang effective budgeting ay hindi simpleng listahan ng expenses, kundi isang control system kung saan nauuna ang structure bago ang desisyon. Kapag ang pera ay may malinaw na hierarchy, mas nagiging predictable ang pagbaba ng utang at mas nababawasan ang financial friction sa araw-araw na buhay.